Welcome po sa Filipino Film Recap. Ngayon papanoorin natin ang Peaky Blinders, The Immortal Man, 2026. Nagsisimula ang kwento noong 1940 sa loob ng isang concentration camp sa Germany, kung saan pinipilit ang mga bilanggo na gumawa ng pekeng Great British Pounds. May plano ang pamahalaang Nazi na ipuslit ang mga pekeng perang ito papunta sa Great Britain. Sa pamamagitan ng napakalaking pagpasok ng pera, babahain ang sistema ng bangko, babagsak ang ekonomiya, at mananalo ang Germany sa digmaan. Ang lalaking namumuno sa operasyong ito ay si John Beckett. Lumipat ang eksena sa Birmingham Small Arms Munitions Factory. Isang babae ang dumating para sa kanyang shift, at dahil kaarawan niya, nagsimulang kumanta ng Happy Birthday ang kanyang mga kasamahan. Ngunit bago pa man niya mahihipan ang kandila sa kanyang cake, isang bomba mula sa Germany ang bumagsak at winasak ang lahat. Muling lumipat ang eksena sa isang lalaking nagngangalang Thomas Shelby. Ang kanyang tauhan na si Johnny ay nagbigay ng balita tungkol sa nangyari kagabi. Isang pamilyang gypsy na tumatakas sa mga bomba ang dumaan sa bakod at nakapasok sa kanilang lupain. Sinabi ni Tommy na ayaw niyang may kahit sinong lumapit sa bahay na iyon. Ngunit sinabi ni Johnny na may isang babae sa grupo na nakakilala sa kanya mula pa noon at nagtanong kung alam ba nito kung ano na ang nangyari kay Thomas Shelby. Tinawag ng babae si Tommy bilang Romo, na ang ibig sabihin ay hari ng lahat ng gypsy. Sinabi ni Johnny sa kanya na ang sikat na gangster na si Tommy Shelby ay umatras na sa mundong iyon at ngayon ay nagsusulat na lamang ng libro. Biglang tumunog ang telepono ni Tommy. Hinugot niya ang linya, ngunit napatingin siya sa isang tao sa labas. Lumabas si Tommy at nakita ang isang pulang scarf na nakasabit sa sanga ng puno. Pag-aari iyon ng kanyang yumaong anak na si Ruby. Nakita niya ang espiritu nito na naglalaro sa hardin. Kinuha niya ang scarf at inilagay ito sa libingan ng kanyang nakatatandang kapatid na si Arthur. Lumapit si Johnny at sinabi na dumating ang kanyang kapatid upang makipagkita sa kanya, siya rin ang tumatawag sa telepono. Ngunit sa halip na papasukin ito sa loob, si Tommy mismo ang lumabas. Ang kanyang kapatid na si Ada, na ngayon ay miyembro na ng Parliament, ay nagsabi sa kanya na ang mga tao roon ay nagdarasal lamang kay Kristo at sa kanya, ngunit wala ni isa ang sumasagot sa kanilang mga panalangin. Sinabi ni Ada, alam mo, Tommy, may pamilya ka na hindi multo. Tinanong niya kung gaano nakatagal mula nang huli niyang nakausap ang kanyang mga anak. Ibinahagi ni Ada na ang kanyang anak na si Charles ay nasa frontline sa North Africa. At ang isa pa niyang anak, ang kanyang gypsy na anak, ay pinapatakbo ang Peaky Blinders na parabang 1,911 na muli, mas malala pa kaysa kay Tommy at Arthur noon. Sinabi ni Ada kay Tommy na kailangan niyang sumama at kausapin ang kanyang anak bago pa siya makulong ng batas o lintsahin ng mga tao. Sinabi ni Tommy kay Ada na nakikita niya ang mga bagay. Mula nang mamatay si Arthur, parang isang pinto sa kanyang isipan ang biglang nabuksan at hindi niya ito maisara. Lumipat ang eksena sa Birmingham Small Arms Factory. Dumating ang isang van at sinabi ng pulis na nandito na ang Peaky Blinders at gagawin nila ang anumang gusto nila. Binuksan nila ang pinto ng pabrika. Isang lalaki ang lumapit at sinabi na ang mga armas sa armory na ito ay nakalaan para sa frontline. Sinabi ng anak ni Tommy na si Duke na sila ay mga volunteer special constables na nakarehistro mismo ng umaga na iyon sa Chief Inspector ng Birmingham Police. Nagbabala ang kapartner ni Duke na si Elijah na ang sinumang lalaki na haadlang sa kanila sa pagtupad ng kanilang legal na tungkulin ay matutukoy at ang kanilang mga pamilya ay papanagutan. Sinabi ng lalaki na hindi siya natatakot. Agad na inatake siya ni Duke sa lugar. Sinabi niya sa lalaki na lumaban siya sa kanyang digmaan sa Flanders at hindi dapat siya labanan. May lahat ng stents, brownings, at dinamita si Duke na nakalagay sa kanilang van. Samantala, dumating si Ada sa pabrika upang magbigay galang sa mga namatay doon. Ngunit ang mga tao sa paligid ay bumaling sa kanya, sinasabing nang ahas siyang ipakita ang mukha. Sinabi nila na ang Peaky Blinders ang may gawa nito. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang base ng Peaky Blinders ay isang club na tinatawag na Garrison. Dumating ang isang tao mula London upang makipagkita kay Duke. Wala itong iba kundi si John Beckett. Ipinakita niya kay Duke ang isang bagong print na pekeng 5 pounds na tala at ibinunyag na mayroon pang 350 pounds milyon na katulad nito. Kailangan ni John na ipasok ang perang ito sa ekonomiya ng Britain gamit ang mga organisadong kriminal na gang tulad ng Peaky Blinders. Bilang kapalit, makakakuha ang Peaky Blinders ng 20% na bahagi, na katumbas ng 70 pounds milyon. Sinabi ni John na mas gugustuhin ni Berlin kung nakikipag-usap siya sa ama ni Duke. Nang marinig ito, bumire si Duke ng mga putok sa kotse ni John at sinabi na siya na ang namumuno ngayon.
Tinanong ni John kung handa si Duque na lumahok sa isang pagtataksil na magpapasya sa digmaang ito para sa Germany. Sagot ni Duque na hindi iniintindi ng mundo siya, at hindi rin niya iniintindi ang mundo. Sinabi ni John na ngayong gabi, kapag bumagsak ang mga bomba, kailangan niyang patunayan iyon. Samantala, may pumasok sa bahay ni Tommy. Inihanda ni Tommy ang kanyang baril. Bukas ang lahat ng bintana sa bahay. May isang babae na nagbabasa ng mga libro ni Tommy. Sinabi niya na binuksan niya ang mga bintana para makalabas ang ilang espiritu. Nang tiningnan ni Tommy ang mukha ng babae, naalala niya ang iba. Ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Ko at ipinaliwanag na mukha ng kanyang yumaong kambal na kapatid ang nakikita niya sa kanya. Sinabi ni Ko na patuloy siyang nakikipag-usap sa kanyang kapatid, at gusto ng kapatid niyang iparating ang isang mensahe. Tinanong ni Tommy kung ang pangalan ng kapatid niya ay Zelda. Natulog si Tommy kay Zelda noong 1914 at si Duque ang kanilang anak. Sinabi ni Ko na nasa panganib ang kanyang anak. Nakikipagtulungan siya sa masasamang tao, mga taong handang sirain ang mga gypsy. Sinabi ni Tommy na hindi na siya nakikialam sa ganoong uri ng gawain. Sinabi ni Ko na kung papayag siyang bumalik at iligtas ang kanyang anak, tutulungan siya ng kanyang kapatid at siya na makahanap ng kapayapaan. Samantala, dumating si Ada upang makipagkita kay Duque. Sinabi niya na galing siya sa pabrika ng BSA. Sagot ni Duque na oo, masigla na ang negosyo kamakailan. Dagdag niya, nagbibigay rin siya ng medikal na serbisyo para sa mga taong nasa shock at kalungkutan. Sinabi ni Ada na ninakaw ni Duque ang morpina mula sa ospital at dapat niya itong i-report. Tinanong ni Duque kung kanino niya i-report. Patay na si Arthur, patay na si Polly, at nabaliw na ang kanyang ama. Sinabi niya kay Ada na puro lang banta ang dala nito. Sinabi ni Ada kay Duque na kamukha niya ang kanyang ama, ngunit wala siya ng isang bagay na taglay ng kanyang ama, ang pamilya. Sagot ni Duque na hindi niya ito nagkaroon, ngunit mayroon siyang isang bagay na mas malaki kaysa sa nagawa ng kanyang ama at ginagawa niya ito. Lumipat ang eksena kay Charlie, isang miyembro ng Peaky Blinders. Dumating si Ada sa kanya at sinabi na bukas pupunta siya sa barracks ng military police upang i-report si Duque. May mga saksi sa pagnanakaw ng mga armas at kailangan niya ang testimonya. Hiningi niya kay Charlie ang mga address ng mga taong iyon. Pinayuhan siya ni Charlie na huwag gawin iyon para sa kanyang sariling kaligtasan. Dahil ang tanging tao lamang na makakapidyo kay Duque ay abala sa pagsusulat ng libro. Samantala, nagsimulang makaranas si Tommy ng mga bisyon mula sa kanyang mga araw ng digmaan habang nasa wine cellar siya. Naging isang pinahihirapang kaluluwa siya na namamagitan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Lumilitaw si Ko sa kanyang harapan na nakasuot ng pulang scarf, yung scarf na nahanap niya sa libingan ni Arthur. Sinabi ni Ko na narinig niya na pinatay ni Arthur ang kanyang sarili. Tinanong niya kung nakikita pa rin ni Tommy ang sandaling iyon. Pagkatapos, nagsalita si Zelda sa pamamagitan ng katawan ni Ko. Sinabi niya na paminsan-minsan ay hinihiram niya ang katawan ng kanyang kapatid. Tumawa si Tommy at tinawag ang buong pangyayari bilang palabas, ngunit sinabi ni Zelda na ang scarf ay pag-aari ng kanyang anak na si Ruby. Sinabi rin ni Zelda na nakarating siya sa libingan ni Arthur at nakipag-usap sa kanya. Tinanong ni Tommy kung ano ang sinabi ni Arthur. Sinabi ni Zelda na ipapahayag niya ang sinabi ni Arthur kung papayag siyang tulungan ang kanilang anak. Sinabi ni Tommy na hindi niya siya matutulungan, hindi na siya ang lalaking iyon. Ngunit sinabi ni Zelda na gagawin niya siyang lalaking iyon muli at hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita. Magkasama sina Zelda at Tommy sa magdamag. Pinag-alala nila kung paano sila unang nagkakilala sa isang perya at kung paano isinilang si Duque sa mismong araw na iyon. Samantala, dahil sa pambobomba, ang mga tao ay nakaligtas sa pamamagitan ng pananatili sa mga pampublikong kanlungan. Nagsalita si Ada sa mga tao at sinabi na may mga saksi dito na nakakita sa pagnanakaw ni Duque Shelby. Kailangan niya ng mga taong magbibigay ng ebidensya sa kanya. Sa panig ni Duque, dumating si John kasama ang isa pang lalaki na nagngangalang Virgil, ang deputy head ng British Fascist League. Naroon si Virgil upang magpasya kung maaari ba silang makipagtulungan kay Duque. Tinanong niya si Duque tungkol sa kanyang plano. Ipinaliwanag ni Duque na iaayos niya ang 3 canal boat. Ang mga coal boat ay hindi kailanman sinusuri, at ang mga tao sa mga bangka ay kanyang mga kamag-anak. Sinabi ni Virgil na kung sasabihin nilang hindi, gusto niya ng katiyakan. Idinagdag niya na nauunawaan niya na may mga patakaran ang mga gypsy tungkol sa pamilya. Sinabi ni Duque na hindi siya apektado ng mga aksidente ng dugo. Kasabay noon, binanggit ni John na nalaman niya na nakipag-usap si Virgil sa kanyang mistress at hindi na mapagkakatiwalaan. Kinumpirma ni John na na-verify niya ito mismo sa mistress. Ngayon, patay na siya. Pinaputok ni Duque si Virgil.
Ang pangalawang putok ng baril ay tuluyang pumatay sa kanya, ngunit sinabi ni John na kailangan pang magpaputok ng isa. Kaya pinatapon ni Duque ang buong laman ng baril kay Virgil. Sinabi ni John kay Duque na walang magiging kahihinatnan sa ginawa niya dahil nakikipagtulungan siya sa ilang napakalakas na tao. Sinabi niya na pumunta siya sa isang bangka patungong Liverpool bukas at kolektahin ang pera. Sa ngayon, si Duque ang magtatapon ng bangkay. Samantala, sinabi ni Ko kay Tommy na sinabi sa kanya ni Arthur na hindi siya nag-iisa noong gabing iyon. Nang marinig ito ni Tommy, sinabi niya na dito nagtatapos ang palabas. Ngunit sinabi ni Ko na alam na ni Tommy na hindi nag-iisa si Arthur noong gabing iyon dahil kasama niya si Tommy. Nais ni Arthur na umutang ng pera kay Tommy. May baril siya at ninakaw ang kotse ni Tommy. Nagsimula nang magsalita si Tommy. Sinabi niya na may ulap. Nasugatan si Arthur at sariwa pa rin ang kanyang galit nang matagpuan siya ni Tommy. Ang taas ng kanyang epekto na naniwala siya na si Tommy ang Diablo. Sinabi ni Tommy na aksidente lamang iyon. At dito nagsimula ang pagbukas ng pinto sa isip niya. Sinabi ni Ko sa kanya na maaari nilang ibigay ang kapayapaang hinahangad niya. Hindi niya maliligtas si Arthur o Ruby, pero maaari niyang iligtas ang kanyang anak. Kinabukasan, nang magising si Tommy, wala na si Ko. Kinuha ni Tommy ang pulang scarf at ibinalik ito sa puntod ni Arthur. Naghanda si Tommy. Isinuot niya ang kanyang sombrero. Pinigilan siya ni Johnny at sinabi na hindi pa siya handa para sa mundong ito. Tinanong niya kung anong mga armas ang dadalhin ni Tommy. Sinabi ni Johnny na siya ang magmamaneho at sasama sa kanya. Samantala, dumating si John upang makita muli si Duque. Sinabi niya na ngayong umaga ay may isa pang bangkay na kailangang itapon. Kinokolekta ni Ada ang mga pahayag ng saksi laban sa kanya at planong ihatid ito sa pulis militar. Kung mangyari iyon, huhulihin si Duque. Ngayon, dalawa lamang ang pagpipilian ni Duque, 70 milyong pounds o ang pabitin. Umalis si Ada kasama ang kanyang anak patungo sa kampo ng pulis militar. Sinimulang sundan siya ni Duque. Pumasok siya sa isang telephone booth, handang barilin si Ada, ngunit hindi niya magawa ang gatilyo. Sinundan niya silang muli at biglang huminto ang isang kotse sa harap ni Ada. Tumawag si Duque mula sa likuran, sinasabing tumakbo si Ada, pero mula sa harap, binaril ni John si Ada. Sa parehong sandali, sinabi ni Tommy kay Johnny na patigilan ang kotse. Lumabas siya. Nakatayo si Ada sa harap niya. Naiintindihan niya na patay na si Ada. Sinabi ng mga pulis kay Tommy na patay na ang kanyang kapatid at may impormasyon ang kanyang anak. Sinugo ni Tommy si Johnny sa mortuary at sinabihan siyang magbantay sa kanya. Pumunta si Tommy sa Garrison Pub mismo. Pinatay niya ang musika at sinabi na kailangan niyang kausapin ang may-ari ng pub, pero wala sa mga kabataan sa loob ang nakakaalam kung sino siya. Sinabi ng isa sa kanila kay Tommy na ibalik ang musika. Sinabi niya na sasayaw si Tommy kasama niya dito mismo. Napansin ni Elijah si Tommy. Sinabi niya sa lahat na manahimik. Ipinakilala niya si Tommy bilang Tommy Shelby. Pero ang batang ito ay wala talagang alam kung sino si Tommy Shelby. Ang mga nakakaalam ay tahimik na. Kinuha ng bata ang isang baril at sinabi, sumayaw. Inabot ni Tommy sa kanyang bulsa at kinuha ang isang granada. Hinailan niya ang pin at ibinagsak ito sa bulsa ng bata. Sumabog ang bata sa labas mismo ng pub. Tinanong ni Tommy si Elijah tungkol kay Duque. Natagpuan ni Tommy si Duque at hinawakan siya. Sinabi niya na nilampasan na niya ang lahat ng hangganan. Nagnakaw siya sa sarili niyang tao. Ibinenta niya ang mga babae. Ninakaw niya ang gamot mula sa mga bata. Sabi ni Duque na hindi niya pinatay si Ada. Hindi niya papatayin ang sarili niyang pamilya. Sinabi niya na nagkasala siya dahil ang kasalanan lang ang iniwan sa kanya ni Tommy. Nagsimula ang laban ni Tommy at Duque. Napagtagumpayan ni Tommy si Duque at sinabi sa kanya na magsalita. Sinabi ni Duque ang tungkol sa driver ni Ada, isang Morris na may 3 tama ng bala. Dumating ang driver kay Duque na may plano. Tinanong siya ni Tommy kung ano ang plano. Pumunta si Tommy sa mortuary. Sinabi niya kay Johnny na ibigay sa kanya ang baril. Darating ang lalaking pumatay kay Ada dito dahil mahuhulaan niyang darating si Tommy upang magpaalam sa kanyang kapatid. Sinabi ni Tommy kay Johnny na ipasa ang mensahe sa kanyang anak. Si Duque ay dapat dalhin ang mga baril na ninakaw niya sa bakuran ni Charlie. Tumingin si Tommy kay Ada. Sinabi niya sa kanya ang kanyang pagtatapat, pinatay niya ang kanilang kapatid na si Arthur. Hindi ito aksidente. Pinatay niya siya dahil puno ng alak at galit. Nagkaroon si Tommy ng sandali na maaari sana niyang patawarin si Arthur, ngunit gusto niyang maging malaya mula sa kanya. Nangako si Tommy sa harap ni Ada. Mula sa kasamaan na ito, may lalabas na kabutihan. Biglang narinig ang tunog ng kotse mula sa labas. Lumabas si Tommy, may luha pa rin sa kanyang mga mata.
Nandoon si John sa labas, may hawak na automatic gun. Nagbukas ng apoy ang dalawa sa isa't isa. Lumapit si Tommy kay John. Sabi ni John, may plano si Hitler. Ang lahat ng basura na lumalago sa gitna nila, na nakakahawa, kailangan putulin. Hayaan lumago ang mabubuti. Ang ginagawa ko ay mabuti, Tommy, at digmaan gamit ang pera imbes na bomba. Sinabi ni Tommy kay John na malapit nang maubos ang bala sa kanyang baril. Pinaputok ni John ang huling bala. Pinalaya niya ang mga kabayo at tumakas sa likod nila. Sumakay si Tommy sa isang kabayo at sumakay sa mga kalye ng lungsod. Bawat nakakita sa kanya ay bumati. Sa kabilang panig, naabot ni ko si Duque. Sinabi niya sa kanya na babalik ang kanyang ama at ililigtas siya. Ngayon na ang pagkakataon ni Duque na maging hari. Sabi niya, makikipaglaban si Duque sa tabi ng kanyang ama at sa gitna ng fog, papatayin niya ang kalaban gamit ang bala na may nakapangalan sa kanya. Sinabi ni ko kay Duque na si Tommy ay naghahangad ng kapayapaan at alam niya sa kanyang kaluluwa na ang bala lamang ang makapagdadala sa kanya ng kapayapaan. Bilang panganay niyang anak, tatanggapin ni Duque ang pangalang Romero. Biglang dumating si Tommy sa labas ng pub. Sinabi ni ko sa kanya na tutulungan siya ni Duque. Nakita ni Duque si Tommy at nagtapon siya ng barya. Nagbuhos si Tommy ng inumin para sa kanilang dalawa at sinabi na narinig niya na tutulungan siya ni Duque. Sama-sama nilang dinala at sinunog ang katawan ni Ada sa loob ng isang four-wheel wagon, alinsunod sa ritual ng mga gypsy. Sa gabi, tumawag si Duque kay John at sinabi na darating si Tommy para sa kanya at alam niya kung nasaan si John. Sinabi ni Duque na tatawag muli siya pagdating nila sa Liverpool. Kapalit nito, hinihingi ni Duque ang 70 milyon. Sinalubong si Tommy ng isang lalaki na nagngangalang Stag, na tinatawag ang sarili na hari ng mga docks ng Liverpool. Sinabi ni Stag na nasa isang warehouse si John at tinanong kung ano ang nasa loob ng warehouse. Sinabi ni Tommy na isang sandata iyon na maaaring magpatalo sa kanila sa digmaan. Hindi sila makakakuha ng medalya, ngunit nakagawa sila ng isang mabuting bagay. Tumawag si Tommy kay Duque at ipinakilala siya kay Stag. Sinabi niya na napagpasyahan niyang mapagkakatiwalaan si Duque. Plano ni Tommy na maglakbay ang mga blinders sa pamamagitan ng barge patungong Liverpool upang harapin ang mga Nazi mercenary ni Beckett habang siya naman ay dadaan sa isang abandonadong tunnel upang personal na sorpresahin si Beckett. Parehong grupo ang tatamaan ng sabay-sabay sa hating gabi. Sinulat ni Tommy sa kanyang libro na ang kanyang panganay na anak, si Duque, ay dapat ang kanyang likas na tagapagmana. Ngunit ang gabing ito ay magiging isang pagsubok na magpapakita ng katotohanan tungkol sa kanya. Si Duque ang magsusulat ng huling kabanata ng kwento. Sinabi ni Tommy kay Ko na bago siya pumunta, gusto niyang basahin niya ang kanyang palad. Binasa ni Ko ang kanyang palad. Tinanong ni Tommy kung ano ang mangyayari sa kanya ngayong gabi. Sinabi ni Ko na magkakaroon siya ng kapayapaan ngayong gabi. Binuo ni Tommy ang kanyang baril at sinabi kay Ko na alam na niya ang kanyang layunin mula pa noong unang dumating ito sa kanyang lupain, dahil matagal na si Polly Gay ang nagsabi kay Tommy na kung lilipad ang isang itim na ibon sa kanyang bahay, kamatayan ang darating, at ang pangalan ni Ko ay nangangahulog ang itim na ibon. Sinabi ni Ko na ngayong gabi, o siya ang papatay kay Duque o si Duque ang papatay sa kanya. Pumasok si Tommy sa tunnel. Samantala, narating ni Duque si John. Tinanong siya ni John tungkol sa plano ni Tommy. Binigay ni Duque ang peking plano. Sinabi niya na ang mga tao ay armadong may stents at brownings, lahat nakatago sa loob ng mga bangka. Ngunit sa totoo, lahat ng tao ay bumaba na sa mga bangka. Si Stag lamang ang natira sa board. Ang tunnel na dinaanan ni Tommy ay isinara na sa loob ng 50 taon. Bumagsak ito sa ibabaw niya. Samantala, nagsimula ng uminom si John at Duque. Nakahanda ang mga mercenary ni John malapit sa mga bangka. Nagkagising si Tommy sa ilalim ng mga guho. Sinubukan niyang maghukay palabas. Muling bumalik ang kanyang mga bisyon. Napakapit siya sa sarili at nakalaya mula sa mga debris, 5 minuto na lang bago maghating gabi. Narating ni Stag ang warehouse at sindihan ang fuse. Tumalon siya mula sa bangka. Binuksan ng mga mercenary ang apoy laban sa kanya. Umabot ang bangka sa gilid ng warehouse at sumabog. Nang makita ang pagsabog, itinaas ni John ang kanyang baril kay Duque. Sinabi ni Duque na nagtapon siya ng barya. Sinabi sa kanya ng barya na tradean ang kanyang ama, ngunit hindi niya sinuwi ang barya. Nagpasya siyang gawin ang tama. Tinanong siya ni John kung anong klaseng ama ang iiwan ng kanyang anak, at sa parehong sandali, sumabog muli ang isa pang bomba. Ito ay itinakda ni Tommy. Nakaligtas si Duque mula rito. Dumating ang mga tao ni Tommy upang alisin ang natitirang mga mercenary. Sumali si Tommy sa kanila. Lumapit si Duque kay Tommy at tinanong kung nasaan siya. Dumating at lumipas na ang hating gabi. Naghahanda na si Tommy ng isa pang bomba. Sinabi niya kay Duque na lumabas na doon.
Inilagay ni Tommy ang bomba sa gitna ng mga pekeng pera. Lahat ay sumabog. Nasunog ang mga banknote. Nang makita ang lahat ng pagbagsak, sumakay si John sa kanyang sasakyan at sinubukang tumakas, ngunit nakatayo si Tommy mismo sa harap niya. Umihip si John ng baril. Binaril ni Tommy si John sa ulo. Hinailan ni Duke si Tommy palayo sa harap ng kotse ni Jay. Sinabi niyang patay na iyon, ngunit malubha ang sugat ni Tommy. Kinuha ni Tommy ang baril at iniabot kay Duke. Sinabi niya na gamitin ang bala na ibinigay sa kanya. Sa ngayon, dumating na ang lahat. Sinabi ni Duke na hindi niya kayang gawin, ngunit iginiit ni Tommy. Binira ni Duke si Tommy. Bago mamatay si Tommy, mabilis na dumaan sa kanyang isipan ang lahat ng kanyang buhay. Bumagsak si Stag sa kanyang mga tuhod. Inutos ni Duke sa lahat na kolektahin ang pera at sunugin ito. Sabi ni Johnny, "Opo, Romero." Pagkatapos noon, ginanap ang libing ni Tommy. Ipinasa ni Ko kay Duke ang libro ni Tommy. Nakasulat sa libro ni Tommy na ang kanyang mga kabayo ay dapat ibigay sa isang taong wala ng gamit para sa kanila, ang kanyang mga bala sa isang taong wala ng pangalan na isusulat, at ang kanyang baril sa isang taong wala ng pangangailangan dito. Isinulat niya rin na sa kabila ng lahat ng ito, kasama niya ang kanyang pamilya. Muli silang nagkasama, sunugin ang kanyang katawan at hayaang dalhin ng hangin ang abo. Siya ay malaya na, at sa ganoong paraan, nagtatapos ang kwentong ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie, mag-subscribe ka na po Lods, para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panonood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods, God bless.